Si Moises marahil ang may pinakadramatic at makapangyarihang kwento sa Old Testament. Ang istorya ni Moises ang isa sa pinakadakilang kwento ng Diyos sa lahat ng panahon. Siya din ang isa sa mga greatest prophet na mababasa natin. At ang pagtawid sa Red Sea ang isa sa mga kontrobersyal na himala na nakatala sa Biblia. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At kung ito ay totoo, mayroon bang ebidensya ng 10 utos na nakasulat sa bato? At kung saan makikita ang Red Sea Miracle? Sagutin natin ang lahat ng mga tanong na gumugulo sa iyong isipan, kaibigan. Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Moises. Pero bago yan, sino nga ba si Moises? Si Moises ang ika-26 na henerasyong inapo ni Adan, o may 2,433 years pagkatapos ni Adan. Ang kanyang ama na si Amram ay nabuhay ng 137 years. Habang si Moises ay nabuhay ng 120 years. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kanyang tiya o kapatid ng kanyang ama. Si Moises ay may isang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Miriam at isang nakatatandang kapatid na lalaki na nagngangalang Aaron. Malaki ang naging papel ni Miriam sa maagang buhay ni Moises, samantalang si Aaron ay naging tagapagsalita at kasama niya sa paglalakbay ng mga Israelita. Ang mga tao ng Israel ay nagtatag at namuhay sa Egypt, at ang mga inapo ni Jacob at Joseph ay dumami. Sa mahabang panahon nagpakita ang mga Egyptians ng kanilang pasasalamat kay Joseph sa pagligtas sa Egypt mula sa isang malaking sakuna. At dahil doon ang kanyang mga tao ay tinatrato ng may paggalang, ngunit maraming taon pagkatapos ng pagkamatay ni Joseph, nagsimulang magbago ang buhay ng mga Hebreo sa Egypt. Nagkaroon ng bagong hari ang Ehipto na walang alam tungkol kay Joseph. Nang ang isang bagong paraon ay umupo sa trono, ang buhay ng mga Hebreo ay biglang nagbago. Bago isilang si Moises ang mga Israelita ay nabubuhay sa pagkaalipin sa Ehipto. Natakot ang faraon sa dami at lakas ng dumaraming mga Israelita sa panahong iyon, kaya pinailalim niya silang lahat sa matinding pagkaalipin upang hindi sila maghimagsik laban sa kanya. Nang dahil sa kasamaan niya, ang faraon ay nag-utos na ipapatay ang lahat ng mga batang lalaki na ipinanganak ng mga Israelita. Sa panahong ito, isinilang si Moises. Itinago siya ng kanyang mga magulang na sina Amram at Jochebed sa loob ng 3 buwan upang hindi siya matagpuan at mapatay ng paraon. At siya ay inilagay sa isang basket na gawa sa tangkay ng tambo, pagkatapos ay nilagay siya sa tabi ng pampang sa ilog Nilo, na umaasang may ibang makakuha sa kanya, at siya ay maligtas. Nagkataon na ang anak na babae ng faraon ay naliligo sa ilog Nilo, nakita ng prinsesa ang basket at kinuha ito, at pinangalanan siyang Moises. Si Moises ay pinalaki sa bahay ng faraon. Siya ay lumaki sa maharlikang korte ng Ehipto, at tumanggap si Moises ng edukasyon na angkop sa isang prinsipe. Gayunpaman, sa kanyang paglaki, labis siyang nalungkot nang makitang nagdurusa ang kanyang sariling bayan sa ilalim ng mga kamay ng mga Egyptians. At nasaksihan niya ang kalupitan ng pagtrato sa kanyang mga tao. Isang araw, nakita ni Moises ang isang tagapangasiwa ng Ehipto na minamaltrato at binubugbog ang isang aliping Hebreo, at sa matinding galit, pinatay niya ang tagapangasiwa. Matapos patayin ang lalaking Ehipsyo na ito, nalaman ito ng paraon at hinangad niyang ipapatay si Moises. Sa puntong ito, si Moises ay tumakas patungo sa disyerto sa isang lugar na tinatawag na Midian. Nang nakarating siya sa Midian, nakatagpo si Moises ng isang grupo ng mga babae na ginigipit ng mga pastol. Nakialam siya at tinulungan ang 7 mga babae na nakuha ang atensyon ng kanilang ama na si Jethro, isang paring Midianita. Ayon sa Islamic sources, mayroong isang archaeological site na tinatawag na Moises Well sa Alberta, Saudi Arabia. Ito ay umabot pa noong 900 AD. Dito makikita ang well kung saan di umano nakilala ni Moises ang mga anak ni Jethro at pinainom ang kanyang mga kawan. Tinanggap ni Jethro si Moises sa kanyang pamilya at ibinigay sa kanya ang kanyang anak na si Zipporah bilang asawa. Nagbuntis si Zipporah at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan ito ni Moises na Gershom. Siya ay naninirahan sa disyerto sa loob ng 40 years hanggang sa tawagin siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin ng mga Ehipsyo. Noong panahon niya sa Midian, si Moises ay nag-aalaga ng mga tupa at namuhay ng mapagpakumbaba. Isang araw, habang nagpapastol siya malapit sa bundok Horeb, kilala rin bilang bundok Sinai, nakatagpo siya ng naglalagablab na punong kahoy na hindi natutupok ng apoy. Kinausap ng Diyos si Moises mula sa nagliliyab na punong kahoy, na inatasan siyang bumalik sa Ehipto at iligtas ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Ngunit, nagdalawang isip si Moises dahil hindi siya ganun kagaling magsalita at pautal-utal pa nga kung magsalita.
Subalit, gumawa ng paraan ang Diyos para tulungan siya sa kanyang gagawin. Sinunod ni Moises ang utos ng Diyos at bumalik sa Ehipto, kasama ang kanyang kapatid na si Aaron. Si Moises ay 80 years old at si Aaron ay 83 years old nang pumunta sila sa Ehipto, upang iligtas ang kanilang mga tao mula sa Paraon. Noong unang lumapit sina Moises at Aaron sa Paraon, sinabi nila sa kanya na palayain niya ang kanilang mga mamamayang Hebreo upang makapunta sila sa ilang, at para magdaos ng isang piging kasama ang kanilang Diyos. Malinaw na tumanggi ang Faraon na isaalang-alang ang unang kahilingang ito, kaya ginawa ng Diyos ang kanyang unang himala sa harap ng Paraon. Kinuha ni Aaron ang tungkod ni Moises. Inihagis ito sa lupa at ito ay naging isang ahas. Gayunpaman, ang ilan sa mga salamangkero ng Paraon ay inihagis din ang kanilang mga tungkod at sila ay naging mga ahas din. Pinakita ulit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na mas dakila. Ang ahas nila Moises ay nilamon lang ang mga ahas mula sa mga salamangkero at mangkukulam ng Paraon. Matapos makita ang kapangyarihan ng Diyos, hinarap nila ulit si Paraon, hinihiling na palayain ang mga Israelita, subalit ang puso ng Faraon ay nagsimulang tumigas at tumanggi siyang palayain ang mga Israelita. Sa puntong ito, nagsimulang maglabas ang Diyos ng 10 salot sa Ehipto. Kasama sa mga salot na ito ang gawing dugo ang tubig. Salot ng mga palaka, mga kuto, mga langaw, pagkamatay ng mga hayop, pigsa, malakas na ulan ng yelo, mga balang, kadiliman sa Ehipto ng 3 araw. At pagkamatay ng mga panganay. Bumalik tayo ng kaunti sa history ng mga paraon. Noong 18th Dynasty, ang unang paraon ng Egypt ay si Ahmose na naghari ng 25 years noong 16th century BC. Ang pangalawang paraon ay ang anak niyang si Amenhotep I na pumatay sa mga batang lalaki na mga Hebrew na kung saan pinanganak si Moises noong 1526 BC. Ang pangatlong paraon ay si Thutmose I na naghari ng 12 years at ang kanyang anak ay sina Thutmose II at si Hatshepsut. Si Thutmose II ang pang-apat na paraon at ang gustong pumatay kay Moises na kung saan pumunta si Moises sa Midian. Si Hatshepsut naman ang prinsesang nakaampon kay Moises at ang kanyang asawa ay si Thutmose II na kanyang half-brother. Ang panglima ay si Thutmose III. Siya ngayon ang paraon ng Exodus, at ang pangalan ng kanyang panganay na anak na lalaki, ay si Amenemhat na namatay sa pang-10 salot. Nangangahulugan na ang pangalang Moises ay nagmula sa Egyptian na Mose na ang ibig sabihin ay isinilang. Pagkatapos ng huling salot na kumitil sa buhay ng mga panganay na anak na lalaki ng mga Egyptian, si Faraon o si Thutmose III ay nagsisi at pinahintulutan ang mga Israelita na umalis. Pinangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto at patungo sa Promised Land. Ang mga Israelita ay nasa ilalim ng pamamahala ng Ehipto sa loob ng 430 years. Pagkatapos ay nagsimulang umalis ang mga Israelita, at nang nakaalis na sila ay biglang nagbago ang isip ng Faraon at hinabol ang mga ito dala ang 600 na pinakamahusay na karwahe ng Ehipto. At heto ang timeline ng paglalakbay nila Moises mula Goshen papuntang Red Sea. Pagkatapos umalis sa Goshen, o ang syudad ng Ramesses, dumating sila sa Sukot na umabot ng 9 na araw ang paglalakad nila, na may layo ng 240 kilometers. Huminto sila sa Sukot hindi upang magpahinga, ito ay upang isama ang mga manggagawang mga Hebreo, na nagmimina ng tanso at turkesa. Umalis sila at narating nila ang Egyptian Migdol Watchtower sa ika-15 araw, at sa ika-16 na araw ay narating nila ang dead end sa Etham. Natrap sila sa mga bundok at inaakala ng paraon na sila ay nakulong, subalit pinagplanuhan ng Diyos na doon sila idaan, at inutusan sila ng Diyos na bumalik malapit sa Pahihahairot, sa gitna ng Migdol at Red Sea, at nagkampo sila sa tabi ng dagat, sa harap ng Baal Zephon ng ika-17 araw. Hindi na sila makatakas sapagkat nasa harap nila ang dagat, at nasa likod naman nila ang mga kaaway na mga Egyptians. Natigil ang mga Israelita sa harap ng dagat na pula. At nang makita nilang papalapit na ang Faraon at ang kanyang mga sundalo, lubha silang natakot. At sinisisi si Moises kung bakit sinama pa sila. Gayunpaman, sinabi ni Moises sa kanila na huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at makikita ninyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo, sa araw na ito. Ang Ehiptong nakikita nyo ngayon ay hindi na nyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangang makipaglaban pa. Gumawa ulit ng himala ang Diyos. At inutusang itaas ng Diyos ang baston na hawak ni Moises.